Ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos at mga Ukrainian na saboteur ay magkatuwang na naghanda ng pagsabotahe sa Nord Stream noong 2022. Ibinunyag ngayon ng German pahayagang Spiegel ang nakakagulat na impormasyong ito. Tiniyak ng pahayagan na di umano'y noong tagsibol ng 2022, nagkita sa Kyiv ang mga tauhan ng American CIA at mga Ukrainian na espesyalista sa sabotahe upang magkasamang planuhin ang operasyon ng pagsabotahe sa Nord Stream ng Russian gas pipeline papuntang Europa. Ibinigay ng pahayagang Spiegel ang kronolohiya ng paghahanda ng operasyon at tiniyak na ang mga Amerikano ay hindi bababa sa alam ang tungkol sa paghahanda ng operasyong ito. Kasalukuyang nakakulong sa Hamburg si Boris, dating Ukrainian Special Forces, at pinaghihinala ang sangkot sa pagsabog ng mga pipeline noong Setyembre 2020. Noon, paalala ko, 6 na lalaki, ayon sa investigasyon, at isang babae ang lumabas sa dagat Baltiko sakay ng nirentahang yate at sa huli ay ikinabit ang pampasabog sa pipeline. Ayon sa warrant of arrest, malaki ang posibilidad na isinagawa ang operasyon sa ilalim ng kontrol ng Estado. Pero dito, may pahiwatig tungkol sa Ukraine. Tinutukoy ng publikasyon ang kasaysayan. Sa episode na ito, hindi ako gagawa ng sarili kong mga konklusyon, kundi ilalahad ko lang ang mga katotohanang inilathala ngayon ng Spiegel at idaragdag ko ang impormasyong lumabas na noon. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, at mag-iwan ng komento sa video na ito. Bukod pa dyan, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami naglalathala ng mga balitang natatanggap namin agad. Kaya, ayon sa German na pahayagan na Der Spiegel, sinasabi nila na ang operasyon ng pagsabotahe sa gas pipeline na Nord Stream ay di umano'y inihanda ng mga Ukrainian at mga espesyalista mula sa Central Intelligence Agency ng Estados Unidos ng Amerika. Isinulat ng pahayagan na noong tagsibol ng 2022, nagkita na ang mga dating kakilala mula sa CIA at mga Ukrainian na eksperto sa sabotahe upang pag-usapan ang ideya ng pagpapasabog. At narito ang sipi mula sa Spiegel. Ayon sa mga insider, dinala ng mga Ukrainian sa pagpupulong ang ideya na gusto nilang pasabugin ang Nord Stream gas pipeline. Dito dumadaloy ang bilyon-bilyong kubiko ng gas mula Russia papuntang Germany na nagpopondo sa digmaan ng Moscow laban sa kanilang bansa. Sinabi ng mga Ukrainian sa kanilang pinagkakatiwalaan na mukhang nagustuhan ng mga Amerikano ang planong ito. Ipinapalagay na sinundan ito ng mga dagdag na pagpupulong ng CIA at ng mga nag-organisa ng pag-atake sa gas pipeline sa Baltic Sea. Nakausap ng mga mamamahayag ng Spiegel ang ilang tao sa Ukraine na nagbahagi ng detalye tungkol sa mga pagpupulong na ito. Sabi nila, mas maaga pa raw nalaman ng mga Amerikano ang mga plano ng pag-atake kaysa sa dating akala. Ayon sa mga tagaloob, noong tagsibol ng 2024 humarap ang mga ahenteng Amerikano sa mga nag-organisa ng pag-atake sa Nord Stream bilang hindi bababa sa mga simpatikong tagapakinig. Nagpapalitan sila ng teknikal na impormasyon ukol sa sabotahe operasyon. At sa puntong ito, kailangan kong agad na banggitin na tinawag ng kinatawan ng CIA ngayong araw na ganap na mali ang impormasyong ito at idinagdag na walang kinalaman ang pamahalaan ng Estados Unidos sa operasyon. Kahit tinanggihan ng Amerikanong intelihensya, itinuloy ni Spiegel ang investigasyon niya. Sa kasalukuyan, ang dating Ukrainian na miyembro ng Special Forces, tatawagin natin siyang Sergei K. sa episode na ito. Nakakulong siya ngayon sa Hamburg dahil sa paratang ng pagsabotahe ng gas pipeline. Noong Setyembre 2020, ilang kalalakihan at kababaihan ang naglayag sa Baltic Sea sakay ng nirentahang yate na tinatawag na Andromeda malapit sa isla ng Bornholm. Naglagay ang mga diver ng militar na pampasabog sa ilalim ng dagat ng mga gas pipeline. Ayon sa desisyon ng federal na hukuman sa kaso ni Sergei K., ayon sa inilabas noong kalagitnaan ng Enero, ang operasyon ay tila inorganisa ng Estado. Sa mga dokumento, pinapahintulutan na ang operasyon ay hindi lang basta ginawa ng isang grupo ng mga tao, kundi kinordina mismo ng pamunuan ng Estado. Malinaw na ang tinutukoy dito ay ang Ukraine, at dito ay magbibigay ako ng isang napakahalagang paliwanag. Malaki ang pag-asa ngayon ng mga Ruso na kung magpasya ang korte sa Hamburg na ang Ukraine ang sumabotahe sa Nord Stream, agad na ititigil ng mga Aleman ang lahat ng suporta nila sa Kyiv.
Sabi nila, may mga partido sa Alemanya, tulad ng Alternatibo para sa Alemanya, na gagamitin ang isyung ito para putulin ang tulong ng Alemanya sa Ukraine. Pero noong Nobyembre 2025 pa lang, sinabi na ng mga tao sa paligid ni Kanselyer ng Alemanya, Friedrich Merz, na kaya nilang harapin ang mga reklamo ng oposisyon at sa kabuuan ay mauunawaan nila kung sakaling totoo nga ang mga paratang. Sinabotahin ng Ukraine ang gas pipeline dahil matagal nang tutol si Friedrich Merz sa Nord Streams at sinasabi niyang hindi na muling mabubuhay ang mga ito. Pangalawa, ayon sa gobyerno ng Alemanya, may karapatan ang Ukraine na magsagawa ng ganitong sabotahe sa panahon ng digmaan. Bukod pa rito, noong taglagas pa lang ng nakaraang taon, nagsagawa ng pag-aaral ang Wall Street Journal at napag-alaman nilang karamihan sa lipunan ay noon pa man ay tinanggap na ang bersyon na ang Ukraine ang nasa likod ng mga pagsabog. Kaya naman, hindi dapat isipin na ito ay makakaapekto ng malaki sa suporta ng Alemanya para sa Ukraine. Pero balikan natin ang ulat ng Der Spiegel. Ayon sa ulat, ngayon ay nalaman na ang mga tauhan ng Amerikanong intelihensya sa lahat ng palatandaan ay alam na ang plano ng pag-atake sa maagang yugto at sa simula ay hindi tumutol dito. Ayon sa investigasyon, nagbago lang sila ng desisyon matapos pahintulutan ng mga Ukraino mula sa Ukraine. Gayunpaman, natagpuan ng mga waiter si positiba. Si Larissa Leonardo, na nag-aalalang mahuli at sa mga sabotahe, ay dati nang nagtrabaho sa serbisyo ng seguridad ng Ukraine. Sinasabing siya ay pinaniniwalaan. Si General Unknown ay nakatayo sa isang elite na unit na nilikha sa tulong ng CIA. Pagkatapos ng Rebolusyon ng Dignidad noong 2014 ang tinatawag na ikalimang kagawaran ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine ay sumikat dahil sa mga kahangahangang operasyon laban sa mga hindi malinis na Ruso. Kasama rin sa arsenal ng lihim na unit na ito ang mga planadong pagpatay, halimbawa sa Moscow. Pagkatapos lumipat ni Chervinsky sa militar na paniktik ng Ukraine, noong 2019, nagpatuloy ang lihim na operasyon laban sa Moscow. At ngayon, isinulat ng Spiegel na di umano'y sa simula ng malawakang digmaan, si Chervinsky at ang kanyang mga kasamahan ay muling nagsama sa Special Forces ng hukbong sandatahan ng Ukraine. At ang buong grupong ito ay nakipagtulungan sa mga Amerikano. At narito pa ang isa pang sipi mula sa Spiegel. Noong tagsibol ng 2022, tila kinakailangan ng mga bagong ideya upang magdulot ng malaking pinsala sa Russia. Bumalik ang dating ideya na atakihin ang Nord Stream gas pipeline. Matagal nang tinik sa Ukraine at karamihan sa mga kanluraning bansa ang mga pipeline sa Dagat Baltiko. Pinapayagan ng Nord Stream ang Russia na direktang mag-supply ng gas sa Europa, nilalampasan ang Ukraine at nawawalan ng malaking kita sa transit ang Kyiv. Naging dependent din ang Germany sa Kremlin. Kung wala ito, mawawala sa Russia ang mahalagang kasangkapan sa politika. Ganito mag-isip ang mga saboteur. Hindi kailanman sinuportahan ng Estados Unidos ang pipeline na 1,200 kilometro mula Russia papuntang Germany. Noong simula ng 2022, nagbanta noon ang Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden na ititigil ang proyekto ng Nord Stream 2 dahil sa nakatakda nitong paglulunsad. At ngayon, ayon sa ulat ng Der Spiegel, di umano'y ilang linggo at buwan na pinagplanuhan ng mga Ukrainian ang paglalagay ng mga bomba ng mga diver sa mga pipeline. Pinag-aralan nila ang mga ruta mula sa barko, tinalakay ang pampasabog, at naghahanap ng angkop na lalaki at babaeng kayang sumisid ng 80 metrong lalim. Ayon sa pahayagan, binigyan pa ng codename na Operasyon Diameter ng mga saboteur ang operasyon. Ayon sa mga insider, ang operasyon ay sa huli inaprubahan ng nooy punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine na si Alexei Salushny. Ngunit ang operasyong ito ay hindi inaprubahan ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. Ayon sa ulat, palihim binuo ang operasyong ito pero kumonsulta pa rin ang espesyal na puwersa ng Ukraine sa mga Amerikano. Iyan ang bersyon mula kay Spiegel. Ayon sa publikasyon, sa ikalawang pagpupulong, sinuportahan ng mga Amerikano ang plano ng pag-atake. Ngayon, sinabi ng CIA na ang investigasyon ng Spiegel ay hindi dapat ituring na mapagkakatiwala ang impormasyon. Ngunit gusto kong banggitin na hindi ang Spiegel ang unang naglabas
ng ganitong impormasyon. Halimbawa, ang New Yorker, isang Amerikanong publication, ay sumulat pa noong 2025 na ang CIA, kahit papaano, ay alam na tungkol sa posibleng paghahanda ng sabotahe sa mga unang yugto pa lang. Sa parehong panahon, tinitiyak ng Spiegel na, ayon sa kanila, ang pamahalaan ng Estados Unidos ay, sa lahat ng palatandaan, nagsagawa ng aktibong mga hakbang upang pigilan ang pag-ataking ito. Sinabi na ang kinatawan ng CIA ay nakipag-usap sa administrasyon ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, humiling na kanselahin ang operasyon, ngunit hindi ito pinansin. Nagpatuloy ang grupo ng mga saboteur kahit walang pag-aproba ng Estados Unidos. Ayon sa pag-aaral ng Spiegel, nagkaroon ng bagong taga-suporta ang lihim na unit, isang pribadong individual mula sa Ukraine. Ayon sa mga tagaloob, ang pribadong individual na ito ang nagbayad ng malaking bahagi ng gastos na humigit kumulang $300,000 para sa kagamitan, pag-upa ng bangka at pampasabog. At ayon sa investigasyon, sa Germany noong ika-7 ng Setyembre 2022 isang sail yacht ang umalis mula sa Warnemünde sa Baltic Sea. At ayon sa mga investigador, mayroong 6 na lalaki at isa babae sa loob ng barko. Naniniwala ang mga German na investigador na si Komando Sergei K. ang nasa timon na kasalukuyang iniimbestigahan. Makalipas ang halos 3 linggo na itala ng mga seismograph sa Sweden ang malalakas na pagyanig dahil sa mga pagsabog at lumitaw sa dagat ang kumot ng mga bulanang gas na may lapad na 1 kilometro. 3 sa 4 na pipeline ng Nord Stream ang tuluyang nasira. Dito ako maglalagay ng tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel at huwag kalimutang mag-like kung naging interesante at kapaki-pakinabang para sa inyo ang episode na ito. Maaari ninyong suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa video description. Iba-iba ang mga platform doon. Piliin ninyo kung alin ang pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.